lahat. Parang nasa ilalim ako ng kuweba. Pwede bawasan ko yung iko. Yan. Okay. So, maayong punta. Magandang umaga po sa ating lahat. Maupay nga aga, hayin yung atanan. Maupay. Waray ka. Yan. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Pastor. Salamat sa tatlo na nandito. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Dito muna tingin kayo sa akin. Huwag niyo muna tingnan yung katabi niyo. Pagsawaan niyo muna ang katabi niyo. Dito muna tayo para focus po tayo. Amen po ba? Amen. Okay. Ang prayer po natin lagi, walang distraction. Amen? Dahil minsan lamang po tayo na makalapit sa Panginoon dahil paging sama-sama. Okay? Monday to Saturday, busy po tayo. Pero minsan lang na tayo ay sama-sama. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sige po, tingnan niyo po yung mukha ng katabi mo. Kapatid, natutuwa ako na nandito ka. Yan. Yan. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Okay, kung meron kayong mga Bible, buksan po natin sa Deuteronomy. Deuteronomy. Sa Tagalog ay Deuteronomy. Okay, so babasahin ko po sa Tagalog, Deuteronomy chapter 28. Pakinggan niyo po habang binabasa ko po ito. Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Okay, pinagpala ng Diyos ang mga masunurin. Okay, verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain ninyo kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya at ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa.
gagawin kayo ng Diyos na ninyong si Yahweh, na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi nabibigo kung susundin ninyo ng mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa man. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating binabasa. Ama naming banal, Diyos na mapagpala, sa inyo po kami lumalapit, O Diyos. Nagpakumbaba at kayo po, Ama, ang mangusap po sa amin. Handa po kaming makinig at magpapasakop, Ama, kung ano po ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito ang aming dalangin. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, sino po ang nagkagusto sa ating binabasa ngayon? Taas mga kamay. Sino po ang nais pagpalain ng Diyos? Sino po ang gustong maangkin ang sinasabi dito sa talata na ating binabasa? Pero mo yung kaaway ay lilipunin at sila ay magkanya-kanyang takas at manginginig sila sa takot. Sino dito may kaaway? Di ba ito ganyan na kaagad, no? Okay, sino naman dito may kaibigan? Ayan, mas marami. Okay, kukunti lang kaaway. Okay, sabi na ng Biblia, mahalin ang kaya atin silang mahalin ang kaaway, kaya atin silang awayin. Okay. Okay, so ang salita ng Diyos, mga kapatid, the blessings that God promises to those, okay, ang pangakong ito ay pangako para sa mga masunurin. Kaya sabi mo sa katabi mo, masunurin ka ba? Yan. Yun lang. Ang pagpapalang ito nakalaan, mga kapatid, sa mga masunurin. Sa mga sumusunod. Sabi ng Biblia, sa kanyang mga alintuntunin. Sa kanyang mga utos. Sa kanyang mga habilin. Napakakapal ng Biblia, napakaraming utos. Ang Diyos ba ay pala utos? Dahil alam ng Diyos, kapag may sumusunod, may pagpapala. There is blessing if there is a command. Kapag may utos, may blessing, may pagpapala. Kapag may trabaho, may sahod. Mahirap maghanap ng sahod nang wala ka? Mag-expect ka ng sahod, wala ka namang trabaho. Mag-expect ka ng ani, hindi ka naman nagtatalim. Paano yun? So, sa Diyos, walang libre. Ang libre lang sa Diyos ay kaligtasan. Yun po. Ang tanging ibinibigay niya, walang bayad, ay kaligtasan. Dahil mayroong nagbayad. Ang nagbayad ay ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Anong binayad niya? Yung kanyang buhay. Yung kanyang dugo. Ibinayad doon sa krus para ikaw at ako ay libre. Magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya sa lahat ng tumanggap kay Kristo, huwag ka nang magdalawang isip, tagalangit ka. Sabi mo sa katabi mo, tagalangit ka. Yan. Kasi kung hindi tayo tiyak na tagalangit, eh huwag ka nang magtatyak ng maggagawa-gawa ng mga bagay na mabuti. Amen? Kung hindi naman po tayo sigurado, bakit tayo nakasigurado? Kasi yan ang sabi ng Biblia. Sa lahat ng nampalataya sa Kanya, binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At yan po, kapatid, ay libre. Pero ang blessing, hindi po libre. Kaya walang pinagpala na nakatunganga. Walang pinagpala na hindi naman sumusunod. Walang pinagpala na hindi naman naglilingkod. Kaya tayo ay maglilingkod sa Diyos una dahil mahal natin ang Diyos. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Taas mga kamay. Lahat ng nagmamahal sa Diyos.
Kaya ang bunga, sabi po natin, ang bunga ng pagmamahal ay paglilingkod. Imposible sa isang tao na nagmamahal na hindi maglilingkod. If we love God, we are willing to serve. Amen? Handa po tayong sumunod dahil kaakibat sa pagsunod, kakambal ng pagsunod ay biyaya, pagpapala, at ang pagpapala ng Diyos ang katerba, mga kapatid. Ngunit, alam nyo ba ang chapter na ito, Deuteronomy 28, hindi lamang po blessing ang binabanggit dito. Ang blessing ay verse 1 hanggang 14. Pero mga kapatid, sa kabila naman ang sumpa doon sa mga hindi sumusunod, hindi nakikinig, ang sumpa naman ay verse 15 hanggang 68. Ang blessing ay 1 to 14 lang. Pero yung sumpa sa mga ayaw sumunod, verse 15 hanggang 68. Kung babasahin ko po at i-discuss natin, kahit isang linggo, hindi tayo matatapos. Kaya assignment, basahin nyo po ang buong kapitulo ng Deuteronomy 28 para maunawaan ninyo, maunawaan natin ang takbo ng buhay. Ano ba talaga ang buhay? Bakit hindi pa ako yumaman hanggang ngayon? Bakit yung prayer ko hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari? Bakit marami pa tayong hinihiling sa Diyos na parang hindi man tayo pinapakinggan? Narinig kaya tayo ng Diyos? Kung yan ang ating katanungan, please read Deuteronomy 28. Ito po yung sagot. God is in the business of blessing all the families of the earth to those who diligently obey. Doon sa mga diligent, consistent na sumusunod kung ano ang nasasabi at sinasabi ng Bible. Kaya po, kailangan nating magbasa ng Bible para malaman natin alin ba dito ang aking susundin at alin ang hindi. Alam niyo po yung mga tao, naging ugalit ng tao, kung ano yung bawal, ay siyang maraming gumagawa. Kung ano yung utos at sinasabi ng Diyos, ay kakaunti lang ang gumagawa. Kahit nga si Apostol Pablo, sinasabi niya, tulungan niyo po ako, Panginoon. Dahil ang aking ugali, kung ano yung ayaw ko, ay siya yung aking nagagawa. At yung gusto ko ay hindi ko magagawa. So ang ibig sabihin, mga kapatid, unang kalaban natin sa pagsunod sa alituntunin ng Diyos ay yung ating sarili. Sabi ni Pablo, kung ano yung gusto ko, hindi ko magagawa. Pero kung anong ayaw ko, ay kung anong ayaw ng Diyos ay siyang aking nagagawa. Example, gusto kong mag-pray every day. Sino ditong gusto? Taas mga kamay. Gusto kong mag-pray sa gabi. Pag uwi, ay bukas na lang, Lord. Pagod sakit ang katawan ko, maunawain naman si Lord. Diba? Dito tulog na lang. Kinabukasan, late nang nagising, nagmamadali, mag-pray. The spirit is willing, sabi ng Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang ating espiritu ay gustong-gusto, excited. Gusto ng ating espiritu, linggo-linggo nandito ka. Gusto ng ating espiritu ay lagi kang magpipray. Gusto ng ating espiritu, gustong gawin ang mga bagay. Pero ang ating katawan ay tamad. Ang ating katawan ay nagre-reklamo.
Saka na naman, gutom eh. Wala pang almusal eh. Busy eh. May trabaho ako. No? Lamagpas na tayo ng langit. Wala pa namang dasal para pabakin. Di ba, paano ka lalampas? Laking kulang na eh. Amen? Okay, dito mga kapatid, ang sikreto ay pagsunod. By the way, ang talatang ito ay para sa bansang Israel. Specifically, ang pangakong ito, ang covenant, sabi natin covenant. Ang covenant na ito, ang kontratang ito, ang usapang ito, ay usapan ng Diyos at ng kanyang bayan ng Israel. Na walang makakatinag sa bansang ito, walang manalo sa bansang ito. Kahit pinagtutulungan na siya ng iba't ibang bansa, ang bansang Israel maliit pero nananalo. Hello, nasunod po natin? Dahil ang bansang Israel ay pinili ng Diyos. Dahil kanya itong bayan. Bayan ng Diyos ang Israel. Kaya ang sino mang gagapi o kakalaban sa bansang ito ay lagot sa Diyos. Kaya marami nang nangyayari sa mga balita. Napansin po ninyo? Yung ibang bansa na kumakalaban, anong nangyari? Pumasok sila, gawa sila ng underground, ng buta sa ilalim, ang makalaban, para bubumbahin ang Israel. Anong nangyari? Walang ginawa ang Israel. Pero lahat sila namamatay dahil biglang umulan. At pinasok ng tubig yung kanilang hinuhukay. At di napuno ng tubig. Di nalunod silang lahat. There is always a divine intervention. Laging merong kamalayan o pakialam ang kalikasan. At ang kalikasan, alam naman po natin na sino ang author, ang Diyos. Para sa bansang ito, ang pangakong ito. Ngunit, ang Israel ay natatalo din. Kung minsan sila ay naghihirap din. Kung sila ay hindi mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, sila din ay natatalo. Marami ding beses silang natatalo kapag hindi sila susunod kay Yahweh. So nakikita po natin ang sikreto ng biyaya, pagpapala, matagumpay na buhay ay nasa pagsunod. Okay, sa ating kapanahunan, mga kapatid, sabi natin ay sa Israel pala yan. Ngunit mga kapatid, nung tayo ay na kay Kristo, kung anong covenant ng Diyos sa mga taga-Israel, kapag ikaw ay Kristiyano na, kasama ka na sa covenant ng Diyos. Amen? Kung anong pagpapala na nakalaan para sa Israel, mga kapatid, ang good news, ang mabuting balita, mga kapatid, kasama ka kahit Pilipino ka. Kasama ang lahat ng nanampalataya kay Kristo, may covenant din ang Diyos sa iyo. Kaya palakpakan po natin si Lord. Sabihin po natin, ay mabuti na lang. Mabuti na lang dahil ang covenant na yan ay akin din. Sa iyo din. Sino pong gusto niya ng covenant na yan? Kung basahin nyo ang verse 1 to 14, ay napakagalong himay-himay mo yung magbasa ka na talagang merong pag-nilay-nil, bulay-bulay, isa-isahin mo, ay grabe. Pati kaaway, binabanggit dito, pagpalain ka, ang hindi lang ikaw, pati ang iyong mga anak, pati ang inyong mga kahayupan, Bisaya, ano? Pati mga kahayupan. Mga alagang hayop, ayan, sa Bisaya. Ang mga, pag marami kang alagang baboy, anong tawag nun? Mga kababoy. Kababoyan, mga alagang baboy yan. Pagpalain pati mga alaga.
Dahil kapag yan ay isusumpain ng Diyos, dahil hindi ka sumusunod, halimbawa may pigiri ka, hindi ka masunurin, hindi ka tumatalima sa salita ng Diyos, hindi ka nagpipray, negosyo ka lang ng negosyo, anong mangyari sa kanyang pigiri? Magkaroon ng sakit yung mga baboy. Kaya hindi niya mapakinabangan at ang sasabihin, talo. Nasundan niyo po? Andito ang ibig sabihin, mga kapatid, sa mensaheng ito, na kahit anong gawin mo, tumambling ka na, umisplit ka na sa pagsisikap, kapag minus God, hello, hanap buhay, trabaho, o kahit anumang gagawin mo without God or minus God, do not expect something. Because you are nothing. Copycat. We are nothing without God. Ibig sabihin, mga kapatid, ang susi ay nasa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, wala nang mga hurim-hurim kang gagawin. Wala nang mga ritual-ritual. Diretso ka na, mag-ritual-ritual ka pa, dadaan ka pa kung anong mga anitos, mga diwindi at kung ano-ano mga hindi nakikita. Dumirikta ka na sa Diyos. Kumbaga sa spring, dumiritso ka na sa bukal. Huwag ka na doon sa mga kanal-kanal, mga kunti-kunti lang na mga tubig. Dahil diretso ka na sa main source. Nasunod po natin, diretso ka na kung saan pinagmulan ang blessing. Sino ba ang source? Ang Diyos. Ang Diyos ay araw-araw natin nakakausap. Amen. Pwede mong kausapin anytime, anywhere. Kahit saan, pwede mong siyang kausapin. Hindi na kailangan magpa-appointments. Ang presidente, bago mo makausap, sa katirba kang dadaanan. At mabuti kung papansinin ka kung wala namang agenda sa iyo. Pwede ka bang dumiritso kay Inday Sara? Hindi. Hindi ka pwede. Kay Long Mejia, pwede ka bang dumiritso? Hindi rin. Bakit meron siyang manager? Diba? Pero sa katabi mo, kaya mo bang dumiritso yan? Pwede sa pakit ka. Hello, nasundan niyo po? Yes, amen. Ang mga presidente, hari ng bansa, hindi basta-basta makausap. Ang daming sip-sip sa gobyerno para magkaroon ng aborno. Ang daming magpapalista sa tupad kung ano-ano para lang malista at magkaroon ng biyaya. Pag hindi ka kilala, sorry ka. Pag hindi ka malakas sa kapitana, pag hindi ka malakas sa mayor, goodbye ka. Pero kung mag-sip-sip ka na lang din, kung sip-sip lang ang pag-usapan, ay sa Diyos na. Nasundan niyo po? Kung magdidikit-didikit ka lang, huwag na sa tao. Diretso ka na sa Diyos. Ano ang gagawin? Sundin mo lang kung ano ang sinasabi niya sa Biblia at tiyak ikaw ay pagpalain. At ang klase ng pagpapala, mga kapatid, ay sangkaterba. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na. Magpipray ka pa lang, sabi ni Lord, yung sinasabi mo, alam ko na yan. Sabi ni Lord, alam na this. Mag-start ka pa lang mag-pray, si Lord alam niya na. So ano pala ang gagawin? Maglingkod ka ng tapat. Paglilingkuran natin ang Diyos. Okay. Sabi ni Kristo, sa ating panahon, sa Israel, yan, Israel po ito. Now, sa ating panahon, ang sabi dito, obedience, hearing the word of God, and acting on it. Ang pagsunod ay pakikinig sa salita ng Diyos and acting on it. Do it. Hindi lamang po tayo tagapakinig.
Narinig mo ang salita ng Diyos. O ang nangyari. Hindi lang po tayo listener, kundi tayo ay follower. Diba sa ating Facebook, ang dami, ilan na ang follower mo, padamihan ng follower, padamihan ng subscribers, padamihan ng likes, padamihan ng fans. At kung dadami ng viewers, magkakapera ka. Kaya guys, ayan, sikat na sikat si guys. Good morning vlog. This is your guys. Nagkabaliktad na. Di ba? Kumakain lang ng ginamos, naka-video. Nagtitiklik lang ng talaba sa tabing dagat. Guys, kain tayo guys. Minsan natatawa parang aning-aning mga tao ngayon. Alam mo kung ano yung aning-aning, ang dami rin nanonood. Pero maglagay ka ng bersikulo, walang pumapansin. Pero maghimuta ka at ang laki ng bulangot mo, ang daming babati. This is now our world. Now, kung si Lord, ilan kaya ang follower ni Lord? Sa buong mundo, millions. Dito sa atin, ilan lang tayo? Mas marami dyan sa tapat. Mas marami ngayon nasa resort. Mas marami ngayon naglalaba. Mas marami ngayon natutulog. Tagulan. Mas marami ngayon ang taas yung paa. Mas mataas ang tuhod kaysa noo. Nasundan niyo po? Kakaunti lang, nasabi ng Diyos, ang daan tungo sa langit ay makitid, makipot, at kakaunti lang ang dumaan. Napakalawak ang daan tungo sa kapahamakan. I-compare ang attendance natin sa sabungan. Mas maingay pa nga sila eh. Pag nag-worship sila, may Kristo din. Di ba yung Kristo, yung taga-Kristo din sila? Lugis. City mga ganyan. Ang ingay. Hindi naman pa ako nakapasok ng ganyan, pero nakadaan lang. Sobrang ingay. Wala silang kung anong itsura, walang pa-cute-cute pag sumigaw. Kasi milyon ang pinusta ko dyan. Kaya talagang tudo-tudo. Pero sa worship dito sa church, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Isa sa puso yung ating worship. Alam niyo po kapag nakakita po ako, meron din naman. Nakatayo ako dito. Ako kasi pag parang tingin ng tingin, hindi naman ako nagbabantay. Pero nakikita ko. Pag nakakita ako ng anak ng Diyos na talagang nag-worship, nakakonekta sa presensya ng Lord, parang naiiyak ako. Naiiyak ako sa tuwa. Mahalata mo naman yung nag-worship na talagang sa Diyos. At mahalata mo rin yung nag-worship na sa Bisaya, basta pa matapos din yung mga yan. Tagal naman yan ni Jesus. Kanina pa akong nakatayo, napapagod na yung paa ko. Ano kayo itong ang born again na to? Sabi nung bisita ko dati, alam niyo sa simbahan niyo, bumili pa kayo ng upuan. Bakit? Grabe ang daming tayo, ang tagaan tayo. Bumili pa kayo ng upuan, kung ano kayo magbili ng upuan, tayuan na lang tayo. Nangangatog na yung tuhod ko. Nahiya naman akong umupo kasi nakatayo lang. Pero mga kapatid, kapag nasa presensya ka ng Diyos, kahit sipain mo yung upuan na yan, ano kung sasayaw ako. Amen? Amen? Kapag nasa presensya ka ng Lord, hindi mo na mararamdaman kung ano yung malay, kung ano yung pagod. Amen? Palakpakan na po natin si Lord. Malakas na palakpak po. Malakas na palakpak.
Sisikan yung mga demonyo ng haharang sa mga blessing. Amen? Yes. Sabi ko rin, hallelujah! Hallelujah! Yan, mabibingin na yung kaaway dyan para binagang amba. Yan. Nasakyan pa lang. Okay, obedience, mga kapatid, is a demonstration of love. Hello? Ang pagsunod ay pagpapahayag ng pag-ibig. Dahil habang may buhay, may pag-ibig. Parang napanood ko yun sa TikTok. Yeah? Ang pagsunod ay bunga ng ating pag-ibig. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Sinasabi mo, Panginoon, Panginoon. Naalala ko yung paboritong kanta ni Dudes. Yung pamangkin ko, yung anak ni ate. Paborito niya nung siya ay kabataan. Huwag mo akong tawagin, Panginoon, kung hindi ka susunod. Meron silang banda noon banda roon, banda rito. Lagi niyang paboritong kanta niya, huwag mo akong tawagin, Panginoon, kung hindi ka susunod. Ilang beses nating tinatawag si Lord, si Jesus ng Lord. Alam niyo bang anong ibig sabihin ng Lord? Lord means master. Lord means our boss. Siya yung ating boss. Siya yung master. All we have to do is to do what our master command. Kung anong inuutos. There are 4 aspects. Meron pong 4 or types. There are 4 types of obedience na maaari nating kakuhaan ng example. Number 1 ay ang mga sundalo. Soldiers. Ang mga sundalo, they do their duties and obligations to their higher authority. Diba? Meron silang chief, commander. Wala si commander ngayon. May babysitter. Yung commander naging babysitter. Ganon talaga ang mga lolo. Ayan. The soldier, duty and obligation to the higher authority, yung kanilang mga commander. At hindi sila gagawa kung walang order. Order ng presidente, mag-deploy ng 10,000 pulis, 10,000 sundalo, papuntahin ang mga sundalo. Whether they like it or not, kahit masakit ang ulo, di pwedeng hindi sila susunod. Dahil yan ay principle ng mga military. Obey first before complaining. At wala kang complain. Kung complain ka, pag nagreklamo, push up. Kahit nga yung training namin nung high school, sino po nakadaan ng CAT? Wala na po ngayon, di ba? Sino nakadaan ng CAT? Diba sana, gusto nyo bang ibalik? Gusto nyo ibalik? O sige nga, tayo nga kayo. Diba exciting? Tayo nung high school, nakakatuwa. May rifle pag nalalaman. Pero ang dumami ang uyab dahil sa CAT. Kasi hapon naman mag-uwi. Diba? May mga rifle, akala ko, military din. Pero ang gandang disiplin mga pagkabataan noon, disiplinado. Diba? Kapag ikaw ay magkamali, paparusahan, push up, sitting on the air, pulutyong, hinto, hapto. Diba? Sa kanan, sa kaliwa. Pero kung naalala ko man, parang matanatangahan lang. Diba? Pero, doon sa prinsipyo ng mga sundalo, military,
Obey to your commander. Hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi pwedeng, ay, pwedeng mamaya na lang. Sakit ang aking head. I'm not feeling well. May sundalo bang ganon? Parang nagtaigit man ako eh. Kahit anong nararamdaman mo, or else mag-leave ka, mag-medical magpaalam. Pero kahit takot-takot na support ka. Hello, nasundan po natin. Yan po sa mga sundalo. Pangalawa, yung mga servant, yung mga alagad. Okay, ang servant, sumusunod sila motivated by reward. Merong bayad. May bayad sila sa kanilang mga amo. Hindi rin sila pwede sa kanilang gusto. Maliban kung wala ang amo, ay sabihin, may-ari ng bahay. When the cat is away, the katulong will sleep. Para sa may-ari, ay, ang bed ni Mrs. ni Ma'am. Ay, ang ganda ng bed ni Madam. Ay, mamayang alas 7 pa yun uuwi. Manood ng TV. Kanya lahat. Biglang umuwi. Patay kang bata ka, layas. Sabihin po natin, ang mga katulong, kaya sila sumusunod, hindi dahil mahal ka. Mahal niya ang sahod niya. Tanda niyo? Pag walang sahod, layas yan. Huwag mong pasahurin. Trabaho na ako, trabaho dito, wala namang sahod. Tanda niyo? Kaya siya sumusunod dahil may bayad. Yan po yung servant. Now, yung slave, ito matindi. Ang mga slave, alipin, wala nang ang sahod, susunod pa rin. Nasundan nyo? Mas matindi yun. Kahit ayaw niya, pero dahil siya'y alipin sa gigilid, wala kang magawa. Ang mga alipin noong araw, merong tali dito sa ilong. Ang mga alipin noong araw, mga slave, pwedeng ibenta ng amo. Kaya nga, naalala niyo si Joseph, the dreamer. Pinagpasa-pasa siya, napunta kay Potiphar, napunta kay ganito, kasi siya ay bininta ng mga kapatid. Kumbaga sa ating panahon ngayon, bininta siya ng Bombay na dumaan. Yung mga merchant sa ibang lugar. Kaysa naman ipapatay nila si Joseph, hinulog nila sa balon, magiging kriminal pa tayo sa sarili nating kapatid. Nung hinulog nila, ibuhay pa rin. Paano mamatay? Wala namang tubig. Yung balon, walang tubig sa tag-init nung time na yon. Dahil kung may tubig nung panahon na yon, wala tayong Joseph pag-uusapan. So nakita nila buhay. Ibinta na lang natin tol. Nag-meeting ang mga 11 magkapatid. Kasi 12 sila. Ibinta na lang natin. Dumaan yung Bombay. Merchant sa kanilang panahon ng mga negosyante. Bininta. Naging katulong. Kung saan-saan. Susunod ng susunod. Walang kang magagawa. Utos ng hari. Hindi mababalik. Ganyan ang mga alipin. Now, in our times, hindi tayo sundalo. Na obey first before complain. Hindi rin tayo servant. Dahil kung naglilingkod ka sa Diyos and after ng money, pag walang money, no ministry. Kaya maraming manggagawa, bayaran. Pag walang ng bayad, layas. Hello? Those are servants. They obey because they're paid. Another is slave. Hindi tayo alipin. Hindi ayaw ng Diyos tayo ay alipin. Tayo ay malaya na. So anong klaseng paglilingkod meron ang mga Christians? Meron na. Bakit susunod tayo? Maglilingkod tayo. Because
we love. Dahil sa pag-ibig. Amen? Kaya tayo naglilingkod dahil mahal natin ang Diyos. Kapag naglilingkod ka out of love, wala kang reklamo. Hindi ka nagre-reklamo. Si nanay, kahit siya ang nagtatrabaho lahat sa gawaing bahay, dahil mahal niya ang kanyang gwapo niyang asawa, mahal niya ang kanyang mga anak, masaya siyang nagkukurtina, masaya siyang naglilinis ng bahay, naglalaba, dahil mahal niya. May sahod ba ang nanay? May day off ba? May reward ba siya? Minsan, pag naalala, bihira ang mga anak na iniisip na napapagod din na itong nanay na to. Ang mga nanay ninyo mga anak, hindi yan robot. Hindi nga yan humingi ng sahod, kaya yan siya sige pa rin ang gawa. Hindi na, walang choice eh. Kung asawa ko mukhang, wala naman ako, iwanan ko ba to? Kung pwede man lang eh. Kung pwede lang magpalit ng asawa, ang bait ng asawa ng kapitbahay. Hanggang inggit ka lang, hindi mo naman yung asawa. Hindi pala amin. Hello, nasundan nyo? Kaya bago mag-asawa, alamin. Dahil paglilingkuran mo yan habang buhay. Amen. Kaya tingnan mo si Pastor Adonis. Amen. Kapag pinaglingkuran mo ang isang tao nang dahil mahal mo, ang ganda ng reward. Nasundan niyo po? Kahit ikaw sa sarili mo, hindi ka napapagod. Hello? Anong dahilan tayo'y maglilingkod? Isa lang. Mahal ko ang Diyos. Anong dahilan bakit kami nagpapastor? O hindi ko na sabihin ng iba, ako na lang. Bakit ako nandito? May buhok o wala? Because we love the Lord. Dahil siya ang unang nagmamahal sa atin. Hello? May sahod o wala, may blessing o wala. Dahil alam ko naman na si Lord hindi bingi sa ating mga panalangin. Alam naman natin na hindi siya bulag, na hindi niya nakikita ang ating pangangailangan. Just only serve the Lord with all our heart, with all our soul and our strength, and God will pour out His blessings to you. Ang Diyos ay hindi maramot, mga kapatid. Pinagpala ka nga kahit hindi ka masyadong naglilingkod. Ano pa kaya kung lagi mo siyang inuuna sa lahat ng bagay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ang pangako ng Diyos? And all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang Diyos. Ganun kaputi ang Diyos. And all these things, hindi po sinasabi, and some of these things, mga ilan-ilan lang ibibigay sa iyo. Ang sabi niya, all these things. Eh, pastor, hindi ko naman kaya. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Dahil meron din katapat na versikulo niya. Anong sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ that strengthens me. Kaya yung ibang masyadong pakyut na, hindi, wala akong talent, wala akong panahon. You can do all things. Lagi si Lord all things. Matthew 6:33, seek ye first, all these things shall be added unto you. You can do all things. Tingnan mo anong resulta. Philippians 4:19. Pagkatapos ng Philippians 4:13, Philippians 4:19 naman.
Ano pong sinasabi? But my God, ito, makinig ng mabuti. But my God will supply all your needs according to His riches and glory. Palakpakan po natin ang Diyos. Kung meron siyang sinasabing utos na all these things, meron din siyang blessings, supply all things. Everything we need is in Jesus. Walang kalugihan, hindi lugi mga kapatid, ang Kristiyanong sumusunod sa alintuntunin ng salita niya, walang lugi, puro ganansya. Dahil ani ka ng ani kapag ikaw ay tanim ng tanim. Palakpakan po natin ang Diyos. Now, another thing mga kapatid, Jesus at Luke 6:46, ang sabi po na nagtanong si Jesus, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Okay? Luke 6:46. Okay? Pakibasa nga po. Basahin nyo with feelings. Yung bang tipong ramdam mo ang presensya ng Holy Spirit habang binabasa mo ang makapangyarihan niyang salita. Na parang tinatanong, tanong po kasi ito eh, na parang ikaw yung tinatanong. Basa. Why do you call me Lord? Diba? Why do you call me Lord? And do not do what I say. Maraming mga Christians of today, ang tawag is nominal Christians. Nominal, churchgoer, attender. But servant, remember, we are called, we are saved, what for? Sa tingin nyo, anong dahilan? Bakit kaya tayo niligtas ng Diyos? Niligtas ka lang para ligtas. Para eternal life. Para makapunta sa langit. Pero hindi ka naman kaagad-agad napunta sa langit. Dahil kung lahat ng tumanggap ay langit agad, palagay nyo may tatanggap. Halimbawa, tanggapin mo si Kristo, mapunta ka ng langit. At pagkatapos, amen, patay ka na kagad, nasa langit ka na. May tatanggap kaya? Gusto natin ng langit, pero gusto pa natin mabuhay. Huwag mo na ngayon. Nasunod po natin. Tayo ay niligtas na ni Kristo, ngunit may purpose. Kaya ikaw naligtas dahil ikaw ay maglilingkod. Sa anong paraan ka maglilingkod? May pamilya ka ba? Tas makamay. Ang una natin tungkulin ay yung ating pamilya. Sundin natin ang utos ng Diyos, dalhin mo sila sa Panginoon. Kapag ginawa mo yan, ang reward sa iyo ng Lord, grabe. Isa lang, isang anak madala mo sa Panginoon, makasama mo sa paglilingkod. Dalawang anak, alam nyo, una, the favor of the Lord is in you. Yung pabor. Kaya kapag nagpipray ka, magtatatawag ka ng magulang. Bawat pray mo, meron agad. Sino pong nakakaranas? Na lahat ng hinihiling mo, bakit paborito ako ni Lord? Ibig sabihin, natutuwa si Lord sa iyo. Kasundan po natin, naranasan niyo ba yun? Tapos mga kamay, nung nakakaranas. There is a special favor kapag sumunod ka sa kanyang utos. Next is Matthew 7:21. Matthew 7:21. Not
Okay, kanina, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nakakatakot po ito, mga kapatid. Bakit? Hindi lahat, sabi dito, hindi lahat na tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kung titingnan mo, mga tao, tumatawag din kay Jesus na Lord. Sundan nyo? Lahat ng tao, mga kapitbahay mo, tanungin mo, naniwala ka ba na si Jesus ay Panginoon? Ay, opo. Nagdadasal ka ba? Nagdadasal din kami. Pero anong sabi? Hindi lahat na nagdadasal, tumatawag sa pangalan ni Jesus na Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sino lang? O, tingnan nyo po. But only he who does the will of my Father who is in heaven. Ang makakapasok lamang ay only, kapag sinabing only is lamang. Only those, yun lamang gumagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, hindi basta-basta tumawag ka ng Lord, pasado ka na. Hindi porket nagpipray ka, pasado ka na. Only those who does the will of my Father. Matthew 7:21. Paano mo malaman na ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos? Joshua chapter 1 verse 7 and 8. Ito yung dito tayo ngayon para specific ano ang mangyari sa atin. Joshua chapter 1 verse 7. Be strong. Okay? Magpakatatag ka. Be strong and very courageous. Next. Be careful to obey all the law of my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Taas mga kamay sa gustong maging successful. Lahat po tayo ay nakikita ng Diyos na gusto nating magtatagumpay. Magtatagumpay sa negosyo, magtatagumpay sa iyong mga pangarap sa buhay, magtatagumpay mga anak mo, lahat magkakatrabaho, lahat maganda ang buhay, lahat ng ating ginagawa successful wherever you go. Tingnan niyo po, wherever you go, kahit saan ka pupunta, hindi lang yung mag-a-abroad ang maging successful. Mas marami nga abroad ngayon na binubugbog ng amo. Umuwi kabaon na. Kailan lang ang dami kong sa yung ipatulpo, mga ganyan. Kaya minsan nai-stress ako pag nanghihina ako. Kung ano-anong mga OFW na kinakawawa ng mga ibang lahi. Mga kapatid, hindi porket nandito ka pa lang sa Pilipinas, hindi ka pwedeng pagpalagin. Wherever, you will be successful. But only those, ang pinagpala ng Diyos is what? Be careful to obey all the law. Maingat sa pagsunod. Dahil hindi lahat ng ating ginagawa, napagod na ako. Napagod saan? Hindi lahat ng pagod ay para sa Diyos. Hindi lahat ng ginagawa ay para sa Diyos. Bigyan ko kayong example. Noong si Lord, ang God the Father, yung ating Creator, sabi niya kay yung magkapatid, si Cain at saka si Abel. Sabi ng Diyos, magbigay kayo ng handog para kay Yahweh. Gumawa kayo ng handog. At kailangan, pakinggan niyo ang utos ng Ama, kailangan ang inyong offering ay
mataba na hayop, alagang hayop, tupa. At mataba, walang kapansanan, hindi PWD na tupa. At mag-alay, may dugo ang inyong handog. Okay, ngayon ang dalawang magkapatid. Specific ang utos. Handog na may buhay at may dugo. Offering ngayon. Kanya-kanya silang gumawa ng altar. Altar ang isang kapatid, altar yung isa. Oras na ng paghahandog, tapos na ang altar. Yung isa, sa kanyang altar, ang kanyang offering? Mga bunga ng gulay, prutas, mansanas, apple, iba-ibang prutas. Mga bagong ani ang nilagay niya doon. Ngayon magsimula na. Noong araw, kapag maghandog sila, may altar, tataas ang kamay. Dakilang Yahweh, ito ang aming handog, papuri sa iyo. Ang palatandaan, mga kapatid, na tinanggap sa Diyos ang iyong offering ay magpapadala ang Diyos ng kidlat. Kapag tinanggap niya, mag-aapoy yung offering. Sigaw na lang sigaw ang isang kapatid. Tanggapin mo, O Diyos, pinaghirapan ko to. Sakit yung likod ko sa kakadilig nito. Maliit pa itong okra. Bungkal ako ng bungkal. Tinanim ko to sa riwa. Good for the heart. Nakakapagod ang magtanim. Amen? Magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Hindi biro, mahirap ang magtanim. Magtanim pa lang, antayin mo kung kailan mag-ani, i-harvest mo. Ayun ang harvest na, ihandog mo. Walang question sa paghihirap. Todo-todo ang hirap. But the question is, ano ang utos? Anong utos? Hayop. Hayop ba yun? Hayop ba ang patula? May dugo ba ang sitaw? May dugo ba ang atis? Ngayon, example, hindi lahat ng ginagawa ng tao ay kalugod-lugod sa Diyos. Maaaring napapagod. Maraming mga tao napapagod. Pagod na ako. Pabalik-balik na lang. Wala namang ganap. Question. The Bible says, be careful to obey. Tiyakin kung ang ating paglilingkod, ito ba ay tama. Hindi lahat ng sa paningin ng tao ay tama sa Diyos. Katulad nung kapatid na yun. Hindi siya nakinig. Importante, bago mo sumunod, pakinig muna. Hear. Kaya mainam yung pakinig muna. Ito namang isa, kung anong sinabi ng Diyos, ay siya ginagawa. Kumuha siya ng tupa, mataba, kumuha ng altar, kutsilyo, dinipitan yung liit, dugo. Yahweh, sa iyo, Ama, ang papuri. Tanggapin mo ang aking handog. Kaagad-agad, kiniglatan, tinanggap ng Diyos ang offering. Kaya yon ang dahilan nangyari the first murder. Ang unang krimen na nangyari, pinatay niya. Dahil sa inggit sa kapatid, magkapatid. Noon pa man, kapatid, pinatay niyang kapatid dahil sa inggit. Bakit? Hindi niyo sa inong tinanggap. Pinaghirapan ko rin to ah. Tama. May tama ba siya?
May point ba? Pinaghirapan din naman nila. Totoo yun. Yun nga lang, hindi yun ang sinabi. Niya sinunod yung instruction. Diba? Just follow the instruction. Kaya ang sabi, be careful to obey. Maingat sa pagsunod. Not everyone who prays, not everyone who go to church, not everyone who worship, ay tinatanggap ng Diyos. Paano malaman? Search your heart. Search your heart. Dahil pagdating ng panahon, magkaalaman. Pagdating ng rapture, huwag mo munang pakialaman ngayon. Sasabihin ka naman, that's mental. Ipag-pray mo na lang. Pero ang bottom line, pagdating ng rapture, magkaalaman. Dahil ang hindi totoo, maiiwan. Ang mga totoo, sa isang mata, nawawala, nandunan, sinalubong na si Jesus. At alam niyo ba yung pagpanahon na yun, malapit na. Malapit na. Okay, ang sabi po dito, mga kapatid, obedience of knowing God and living with Jesus. Tulad ni Jesus. Jesus Christ is our perfect example. Kaya ang dahilan bakit siya'y pumarito nagkatawang tao, hindi lamang para mapako sa cross. Si Jesus, bakit siya pumunta? Hindi lang para mapako at mamatay sa cross para sa ating kaligtasan. Pangalawa, pumarito siya para yung kanyang ginagawa noon bilang tao, nagkatawang tao, para ating gayahin. Siya ang ating example. Yung anak ng Diyos nagkatawang tao, basahin mo ano ang ginagawa ni Jesus. Una, is very prayerful. Laging nanalangin. Pangalawa, sinusunod niya kung ano ang utos ng kanyang ama. Ano ang utos na pinaka-sukdulang utos ng ama? Ang sabi ng ama, sabi niya nung the day before siya mamamatay, nagpipray siya sa Gethsemane, doon sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, Ama, kung po pwede po sana, huwag po muna. Parang feeling niya bilang tao, hindi pa siya handa. Na-imagine niya na ang paghihirap niya, ang ipapako siya sa cross, ang pagsakripisyo sa cross. Na-imagine niya gaano kahirap. Lord, ipagpaliban mo po muna. Ama! Habang nagpipray siya, hindi na pawis ang lumabas sa kanyang katawan, kundi dugo na. Naranasan mo na bang nag-pray na dugo ang lumabas? Na hindi ka nga pinagpawisan eh. Nagtalong ka pa. Lord, blessing. Wala akong pera, Lord. Pera, Lord. Dali ko utang. Amen. Katulog na. Kaya ang sarap ng kinagatalok po. Pero si Lord nagpipray, dugo lumabas. Pero kahit mahirap, anong ginawa ni Jesus? Ang sabi ni Lord? Nahirapan ba niya? Iniisip pa lang niya, nahirapan na siya. But Lord, not my will, but your will be done. Isang example mga kapatid, na kapag tayo ay susunod sa utos ng Diyos, madalas kahit ayaw mo, gawin mo. Yan ang pinakasukdulang pagsunod, na kahit ayaw ng aking kalooban, pero dahil sinasabi ng Diyos, handa pa rin sundin. At kapag malampasan mo yan, magagawa po natin yan mga kapatid. Yan ang panahon. Grabe ang blessing na nakalaan para sa iyo.
Ngayon napatunayan mo, napatunayan natin sa harapan ng Diyos na ang blessing ay nasa pagsunod. Kumanda ka sa Lord. Blessing will overflow to those who obey God diligently by heart. Sabi ni Lord, but God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. He demonstrates His love. Mahal mo ba ang Diyos? Amen. Si Jesus, bilang example, pinapatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang Ama. He gave His life for us all because He loves us. He loves the Father and He loves His people. That's why He gave His life for us. Demonstrate. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, is an action word. A Christian in action. It's about time. Panahon na. Gusto mo ng blessing? Tapos makabay ulit. Gusto natin ng blessing. Ano ang sikreto? Pagsunod. Sabi natin pagsunod. Sunod. Mula sa puso. Ang tagumpay at pagiging successful ng buhay, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sinasabi, meron tayong gawain sa church, lagi mong isipin, ang gawain na ito because of God. Wala tayong gawain na para kay Duterte, para kay BBM, para kay kung sino-sino. Lahat ay para sa Diyos. If you love God, ano ang gagawin? Support, obey. Ang pagsunod sa alituntunin ay pagsunod sa Diyos. Dahil galing sa salita niya ang pinapatupad. Gusto natin ng blessing, ito ang susi. Obey. To obey is better than sacrifice. There is a story. Yung nanay, ugali katangian na ito ng mga nanay. Na, kuha ka nga ng tubig dun sa kabila sa gripo. Opo, cellphone. Na, kanina pa yan ah. Tubig nga. Dali mo itong container doon. Opo, nay. Pang-5, pang-10. Ano ba? Tumaas na yung busis na patid na yung ugat. Kanina ka na naman. Ang haba na ng ritual ng nanay. So sa gulat ng anak, ay, opo. Kinuha yung container, dinala doon sa yung oso mo sa probinsya, yung bomba, yung puso. Nilagay niya sa puso. Maestro, kawawa naman ng nanay na yan. Bumasa naman yung ba? Takbo, inay, ito na po. O, lagay lang dyan. Maya-maya, kinuha ng nanay. Bakit walang laman? Anong lang yan? May tubig na yan. Walang laman. Hinatis ang galon sa anak. Balik doon. Bakit walang laman? Sumunod ba ang bata? Sumunod ba? Pero bakit walang laman? Ha? Hindi na tapat. Ano pa? Butas. Ano pa? Lataranta. Ano pa? Wala talagang kalaman-laman. Hindi na tapat. Lataranta. Walang tubig ang puso. May tubig eh. Na-trauma. Walang laman ang container dahil sarado. Hindi binuksan yung takip. Mga kapatid, maraming Kristiyano gustong maglingkod pero wala laman. Bakit? Sarado ang puso. Sarado ang puso. Sa pagsunod, mga kapatid, una, open your heart.
Diyos ang ating pinaglingkuran, hindi tao. Ang paglilingkod, mga kapatid, batay kung anong laman ng ating puso. Walang laman ang puso kasi may takip. Hanggat hindi mo maialis ang takip sa puso mo, do not expect great things from God. Do not expect miracle from God if you are always close to your heart. What is mine is mine, and what is yours is yours. Ang sabi po, open your heart to God. Lord, have your way in me. Not my way. Not my will. Hindi yung gusto ko. Dahil alam niyo po, ang gusto ko sa buhay ko talaga, kung alam niyo lang kung ano ang gusto ko, pangarap ko talaga, noon pa, ayaw ko talaga magpastor. Ang gusto ko talaga, tanong niyo, mag-artista. Kahit ipakain ako sa buhaya. Hindi lahat ng gwapo ay nag-artista. Ang iba ay nagpapastor din. Tingnan si Pastor Adonis. Mga kapatid, napakahalaga. Ano bang naman ang puso? Hindi, kasi tayo mga kapatid, bago pa man tayo tumungtong sa buhay ng Kristiyanong ito, marami na tayong pinagdaanan. Amen? Amen. Marami na tayong prinsipyo sa buhay. Now, bitawan ang prinsipyo mo at ang prinsipyo ng Diyos ang ipapalit mo. O, anong gagawin? Open your heart. Lord, not my will. Hindi ako. Kung anong gusto mo, susundin ko. Kung ano ang nais mo, ang siyang gagawin ko. Bakit? Kahit maglulupasay ka, kahit ano pang gagawin mo, kung hindi yan ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, huwag kang umasa. Tumambling ka man at anong gagawin, umisplit ka pa sa gitna ng kalsada, kapag ang Diyos ay hindi nalulugod sa iyong nais, God will never move in our hearts and in our prayers. First, open our hearts. At sabihin mo sa iyong mga labi, Lord, I am willing to be changed. Gusto ko po magbago. Baguhin mo ang puso ko. Baguhin mo ang puso ko. Mahalaga sa pagsunod ay puso. Hindi pagsunod sa nguso. Kahit sabihin ng ating mga bibig na susunod, pero kung hindi naman isinasa puso. Let us all rise. Ngayon mga kapatid, ialay mo ang iyong puso sa Panginoon. Lord, I give you my heart and have your way with me. Nais mo, Panginoon, ang siyang aming sundin at gagawin. Hindi yung akin, not my will, but your will be done, Lord. Yes, hallelujah. If God is talking to you, nangusap sa iyo, Lord, ilapat mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Isipin mo ngayon yung kasalukuyan ng iyong buhay. Malaki, maliit na mga bagay na nais natin ang Diyos ang kumilos.
When God works, He will always work with miracle. Kamangha-mangha ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Kamangha-mangha. Walang imposible sa Diyos. Now it is our hearts. It is the beginning of our new transformed life. Open your heart to God. Ano ba ang mga hadlang yan sa puso mo? Ano sa tingin mo ang bumabalaki sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga pinapanalangin? Ang iba sa atin na narito, iniisip natin, kung narito lang sana ang mga anak ko. Kung naririnig lang sana ng pamilya natin ang salita ngayon ng Diyos. Kung alam lang sana ng ating makasamahan na hindi sa ating lakas, hindi sa ating galing, hindi sa ating talino na malulutas natin kung ano man ang ating mga ginagawa. It is only through God. It is only through Jesus Christ. Hallelujah. Narito ngayon ang Diyos. Isipin mo, itinoon ng Diyos ang kanyang kamay. Nakatuon ngayon ang kamay ng Diyos sa iyo. At maamong mukha ng Diyos. Lalapit tayo sa kanyang liwanag. Because God is the light. He offered His hands to you. Hold the hands of God. Sabihin mo ngayon, tinanong ng Diyos, ano ang iyong nais? Ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Right now, nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos sa iyong nais. May mabibigan ka bang pinagdaanan? Meron ka bang gusto mangyari sa iyong buhay kasama ang pamilya? Now, say it to God. Sabihin mo ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Lord,
to the Lord. Hallelujah. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. One more time. Lord, I give you my heart. I give you my heart, Bigay po natin sa Diyos. Hallelujah. my soul. I I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. I give you my heart, I give you my soul. I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. I give you my Lord, have your way in me. So lift up our hands to God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat muli niyo pong pinapaalala sa amin ang kahalagahan ng paggawa ng inyong kalooban. Ang pagsunod dahil nais namin maganap ang aming minimithi, ang aming ninanais. Salamat, Lord. Ikaw ang aming kakampi. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang kasama namin. At sa inyo, Panginoon, hindi kami mabibigo. Punong-puno kami ng pag-asa na hindi niyo po kami pababayaan. At maging sa oras na ito, Lord, nakikinig ka sa aming mga kalaynan. Naririnig mo ang laman ng aming mga puso. Ngayon pa lang, O Diyos, maraming salamat, O God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na kung saan nalugod ang dakilang Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Katabi mo, God bless you. God bless you.